I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello Universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. But anyway, mayroon tayong upload videos updates. Alam po natin, itong Diskaya couples, ang issue nila talagang hindi makakalimutan talaga ng mamayang Pilipino. Yung involved nila sa flood control, lalo ng mga ghost project na talagang nasasangkot ang pangalan nila. Yung hindi lang ghost, substandard, grabe Tsaka isa pa, yung mga ari-arian nila, yung mga sasakyan nila at talaga namang napaka magarang, nga imported pa. Kaso lang ang masaklap yung karamihan talaga sa mga luxury car nila is smuggle. Walang sapat na dokumento. Ngayon mga kababayan, umpisa pa lang na napanood natin ng mag-asawa na ito ay parang mayroon silang tinatago na hindi nila mailabas-labas at parang proteksyon sa isang tao. Baga sa tingin ko ewan ko lang sa inyo, sa umpisa pa lang din na mayroon isang tao na pinagtatanggol sila. Alam nyo naman po kung sino yun. So dahil dito, kahapon, October 15, 2025, yun na po ang huli nilang humarap sa ICI. Ayan po ang nakalagay dito, no? Supposed to be kagabi ito, il-upload ko sana, no? Breaking news, Diskaya couple di na makikipag-cooperate sa ICI. Prove. Bakit kaya? Bakit kaya? Nako, naloko na. May tinatago kaya ang Diskaya na ito? Sabi po dito ng Pilipinas Today, 21 hours ago. Breaking news, Diskaya couples di na makikipag-cooperate sa ICI. Prove. Hindi na umano makikipagtulungan ang mag-asawang kontraktor na sina Curly at Sara Diskaya sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure, which is ang ICC, sa maanumalyang flood control project. Ayon kay ICI Executive Director Brian Kate Osaka ngayong Miyerkules, October 15. They invoke the rights against self-incrimination of manifested that they will no longer cooperate with the investigation being conducted by the ICI. Alam nyo, no? Although naiimbestigahan na sila ng ICI, marami naman sigurong nakuha ang ICI sa kanila, no? Sa pag-iimbestiga nila. Pero ang nakikita ko dito para sa akin lang mga kababayan, okay na yun, kahit hindi mo na iimbestigahin ito si Diskaya, no? Malinaw, nakikita natin kung gaano sila kagahaman. Yung mga ghost project nila, sapat na yun para sa akin, para sampahan sila ng kaso. Hindi, totoo yun. Pero maniniwala kayo man, so hindi ako, guys, nakikita ko makukulong ito. Yung mga sasakyan nila na mga magarang masasakyan, talagang hindi na maibabalik sa kanila yun. Maniwala kayo. Baka yung dealer madadamay pa For sure, mapapatawag yung dealer. Nag-imbenta sa kanila. Lalot daw dito binili. Talaga smuggle yan. Siyempre, kung yan talaga ay, for sure yan, hindi na maibabalik sa kanila. Makakasuhan talaga sila kamo. At saka, mas maganda nga yun para isubasta yan. Para ilagay na uli yung pera na makukuha dyan, ibalik doon sa kabanang bayan at itulong sa mga kababayan natin mahihirap. So dahil dyan mga kababayan, kaya pala, no, matunog pala yung mga sinasabi sa social media, na itong Diskaya na ito, konektado rin pala ito sa CLTG Contractors Company. Kanino yun? Yun po ay si Bongo, pag-aari ng kanyang ama. Medyo komplikado mga bes ang datingan. Ay medyo tama yung hinala natin. Dahil alam po rin natin itong Diskaya, couples na ito, ang mga contractors nila, mga kumpanya nila, panahon pa po ni Digong ito. Kumita sila ng gusto. At involved din dito
yung asawa ni Marcolita, 'di ba? Oh. Oh, 'di ba? Viral 'yan. Well, hindi natin pag-usapan 'yan. Basta alam nyo naman po talaga 'yun eh. Yung issue tungkol dito sa asawa ni Marcolita. Oh. So, ang pinaka-issue dito is hindi na po sila makikipag-cooperate or last investigation na sa kanila kahapon ng ICI, hindi na daw sila magsasalita to invoke my right. Hindi kayo naloka. Yung pala mga bes, itong sinabi ni Ombudsman, aba delikado. Talaga namang medyo malalagay yata sa alanganin si Bongo, mga bes, ha? Oh. Ito, mayroon akong nakitang post dito. Ito. Sabi po dito, mga kababayan, sabi na po ng Abante, ha? Oh, alam nyo naman yan, oh. Ayan, oh. Oh, TNT Abante. Sabi ng Abante dito, mga bes, aba, ito pala si Sara Diskaya. Oy, I think hindi naman na marites ito, guys. Sabi dito, basahin mo natin, ha? Sabi po dito ni Montolfo, Sara Diskaya, may ibang lalaki. Ginantihan, pambabae ni Curly. Pwede kayo naloka. Marites ito si Mr. Montolfo, mga kababayan. Pero, well, lagi ko naman sinasabi, hindi naman siguro magpupush yan si Montolfo kung wala siyang real source, di ba? Oh, hala. Ay, naloka na. Well, ganun ako. Ganun talagang buhay, mga bes. Parang life, di kayo naloka. Ibinunyad ng broadcaster at kolumnistang si Ramon Montolfo na may ibang umanong lalaki ang kontratistang si Sara Diskaya, asawa ni Curly Diskaya. Ayon kay Tulfo, sa isang Facebook post nitong Lunes mismo ang personal na bodyguard umano ni Sara ang kanyang karelasyon. Oh, M-Ghost. Hindi po ako nagsabi niya na. Mga besa, si Montolfo. Ayon kay Tulfo, ayan. Natatawa tuloy ako. Ayon kay Tulfo, sa isang Facebook post nitong Lunes, mismo ang personal na bodyguard umano ni Sara ang kanyang karelasyon. Inulit lang. Double whammy. Oh, bakit kaya double whammy? Para kay Curly Diskaya, malapit na siyang makulong, pero ang mas masakit ay may ibang lalaki ang kanyang esposa. Agay, na si Sara iniiputan. Naloka na ako talaga, oo. Well, ganun talagang buhay, parang life. Sa ulo ni Curly. Oo, talaga, makukulong itong mag-asawa, maniwala kayo. Iniiputan sa ulo si Curly ng personal na bodyguard ni Sara. Ayon sa aking source ng malapit sa kanilang mag-asawa. Aba, talaga ito si Montolfo. Dami palang intel ito. Kasama pa raw si Sara ang bodyguard na matagal na ninyang karelasyon sa isang hotel nang hindi siya dumalo sa pagdinig ng Senado tungkol sa flood control project. Oh, M-Go, ikaw talaga, Mr. Montolfo, ha? Marites ka talaga. Oh, 'di ba? Nung pangalawa yatang pagdinig sa Senado, no? Doon sa Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson. Nag-iisa po ito si Curly Diskaya, mga kababayan. Actually, na cite in contempt nga ito, nakulong siya. Oh. So, ibig sabihin, baka yung panahon na yan, nawala si Sara, yun ang tinutumbok ni Mr. Montolfo. Ay, di kayo naloka. Nung wala daw si Sara sa hearing at sinabi ni Curly sa mga senador na di niya kasama dahil busy ito sa trabaho. Nasa Edsa, Shangri-La pala si Sara at ang bodyguard. Ano ni Tulfo, nasa CCTV ng hotel ang pagtatagpo ni Sara at ang kanyang bodyguard. Ayon sa aking source, sabi ng aking espiya, matagal na raw ang relasyon ni Sara at ang bodyguard. Dagdag niya, ani pa ni Tulfo, ganti lamang umano ito ni Sara na ginantihan daw ni Sara si Curly dahil sa pambabae na ito. Ano yan? Oh, it's a tie, mga bes. Oh, diba? It's a tie. What do you think, people? Alam nyo, sa totoo lang, pag ikaw, alam nyo mga kababayan, ito marami akong napulot na mga usaping pagdating sa mag-asawa. Pag, well, ganun din naman, it's biblical naman eh. O, di ba? Pag ikaw ay mayroong kumpanya at may negosyo,
pag ito po ay hinaluan mo ng kasamaan, doble-dobling kasamaan, maniwala kayo man sa akin o hindi, anytime pwedeng mawawala na parang bula yan. Now, ano nangyari sa kanilang mag-asawa ngayon? 'Di ba? Na-expose ang ginawa nila, na malaki ang kanilang mga nakukuha sa pera ng bayan. Yung mga negosyo nila talagang palpak. Ngayon, plus pa itong pambabae at panlalaki. Dito nyo masasabi, bagsak ang negosyo nila. You see, mga kababayan, bagsak talaga. So, dahil dito, lagi natin iisipin, pag kayo mag-asawa ay matino, magsama kayo forever hanggang sa dulo ng walang hanggan, na walang bahid na karumihan or gawaing hindi maganda, hindi nakakaapekto sa pamilya, hindi nakakaapekto sa kumpanya, well, lalago ang kampanya mo Pero pag hinaluan mo ng kasamaan na hindi maganda, kahit gaano pa kalaki ang pera mo niyan, parang bula na mawala yan. Tingnan nyo yung nangyari sa kanila ngayon. Anong sa tingin nyo? Karma is real? Well, ganun talaga ang buhay. So, yan. So, dahil dito, hindi na sila magtestigo kasi nga, mayroon silang pinoprotektahan ng isang tao. Well. Basahin po natin at pakinggan. Pakinggan nyo po yung sinabi ni Ombudsman Remulla tungkol dito sa mag-asawa na ito, kung sino po ang kanilang pinoprotektahan. Eto na. So, dun sa naging desisyon ng Diskaya couple natin not to cooperate for now, what do you think of that? I mean, was that a good move? Ano na yan nangyari na yan sa amin nung isang linggo sa DOJ, nung nasa DOJ pa ako Nung sinabihan sila na huwag kayong aasa na hindi na kayo makukulong kasi sa dami ng krimen na pinag-uusapan dito, baka hindi nyo makuha yung blanket immunity na kinakailangan nyo. And right there and then, they stopped talking. Ngayon ang sabi sa akin ng aking mga kasama ron. And I can see that tsaka talaga, may problema talaga minsan. Pag ayaw talaga nila mag-reveal ng buong katotohanan. Kasi dapat truth teller ka para maging state witness ka Hindi ka pwedeng maging selective, Pinky. Actually, that's what PG Fadulion also said yesterday. Hindi pwedeng selective ang paglalahad dito. So, as a last question, sir, even with that, dahil nangyari na pala ito sa Diskaya before, very recently sa DOJ and then now with the ICI, does it even look like they have a chance to become state witnesses? Well, we'll see. Kung magkakaroon sila ng awakening na talagang i-open nila ang buhay nila sa scrutiny. Kasi ang pinag-uusapan dito, Pinky, hundreds of cases Hindi naman to isang kaso lang o dalawang kaso lang. Hundreds of cases to, Pinky. But Ombudsman, sino ho ba ang kanilang, pasensya na, last follow-up, sino ho ba ang kanilang, kasi sabi nyo, kailangan nila ilahad lahat Sino ho ba ang kanilang, it seems na kanilang pinoprotektahan, and how far high does that go? I think they've been protecting Bongo. The joint venture that they had with CLTG, with the family of Bongo. That's one of the protection, one of the people that they've been protecting. To be blunt about it. Senator Bongo, okay. Yes. In fact, I spoke to former Senator Trillanes also about a week ago, and he said that he was readying cases against Senator Bongo dito nga sa sinasabing flood control projects because it relates to his father. And you're looking into this as well, Ombudsman, yung kay Senator Bongo? Of course. Ano yan kasi nga yung mga prohibited interest, conflict of interest, isa yan sa special areas of concern in researching the culpabilities of people so we can have restitution given to the country. Marami kasing nangyari dyan na may conflict of interest talaga, especially marami sa congressmen. They were even the contractors in their own districts, kapatid nila, o kaya minsan sila mismo. But that's what you call low-hanging fruit, Pinky. Di ba? Alright. So yun, mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Ayan, lumabas din ang katotohanan. Kaya pala, tama pala yung nababasa ko na itong Diskaya, isa sa mga kumpanya niya ay konektado sa CLTG sa pag-aari nila ni Bongo.
Tahimik si Bongo, pero may tinatago pala. Ayan, Kaya abangan po natin. Sabi ko sa inyo mga kababayan, talaga namang dito pa lang maraming magagalit kay Pangulong Marcos Jr., maraming magagalit kay Ombudsman Remulla. Di ba? Pansinin niyo ang mga ginagawa ng mga Duterte ngayon, lalo ng mga DDS. Banat sila ng banat. Ito po ang dahilan. Tagilid na sila Ito pa. Ito yung nabanggit niya na, si dating Senator Trillanes ay magsasampa po ng kaso, Flander against Bongo. Ito, yan mga kababayan, Trillanes magsasampa ng Flander laban kay Senator Go sa Office of the Ombudsman. Goes. Ayan na nga mga kababayan. Ito, kompleto detalyado, basahin po natin, Sabi dito, sa panayam sa kanya, sinabi ni Trillanes na lumabag si Senator Go sa Flander Law dahil umano sa pagkakasangkot nito sa bilyong-bilyong pisong kontrata na napanalunan ng kamag-anak ng mambabatas. Isasampa ito ni Trillanes sa Office of the Ombudsman na pinamunuan ngayon ni Boyeng Remulla. Agay. I'll be filing next week yung mga infrastructure scandal ni Bongo na yung 7 billion na binigay niya in reward niya sa kanyang tatay at kapatid. Panahon ni Digong. Diyan na magkaalaman mga kababayan. At tayo naman po ay naniwala din kay Trillanes kasi alalahanin nyo huwag nyo ismulin si dating Senator Trillanes. Hindi ako fan yan yung Magdalo, hindi ako fan. Pero mga kababayan, remember kung bakit nakulong si Digong sa dahek. Kasi isa siya sa nagsampa ng kaso laban sa dating Pangulong Digong. Sa 2017 pa yun. Kaya ayun. Yan, wag na yung ismulin yan. Tsaka isa pa, sabi nila may tililing. Hindi natin pwedeng husgahan si dating Senator Trillanes sapagkat ito, matalino rin to mga bes, cum laude dito, At nakita nyo naman ang kanyang galaw. Matinding kalaban niya si Digong, pero at least nakikita naman natin sa kanya may basihan mga bes. Okay? So yun mga kababayan, kayo na pong balang magkomento. See you again on my next upload. Abangan po natin ang mga resulta nito at subaybayan po natin hanggang dulo, hanggang mapakulong sila. See you again and again on my next upload video. Don't forget to follow me and likes. Hit the button bell para lagi kayong updates. Okay? Salamat sa inyong lahat. Bye and babus. God bless Philippines.